Hindi nagustuhan ni Coach Nick Nurse ang naging performance ng Philadelphia versus Celtics. Ginusto ng mga fans nyo yan eh. Kinall out nyo pa yung lolo nyo sa tuhod. Bumalik ulit si playoff P, si Paul George, 17 points, 4 out of 8 sa field, 4 rebounds at 1 assist. Nagalit pa si Scott Foster dahil nagkaroon ng technical issue. Sinabihan ba naman na do your job? Kaso hindi pa kasi job ni Scott Foster na itabla o re-extend ang series. Game 1 pa lang kasi dahil nag-handle din ngayon ng game si Scott Foster, may malaking chance na either Game 3 or Game 4 maging referee siya ng isang series. Based sa pattern, posible siyang bumalik sa schedule ng April 22 or 23. Sino kaya ang maswerte at malas na team na matatapatan niya? Si Tyrese Maxey naman na limit lang din sa 21 points, 8 rebounds, 8 out of 20 mula sa field. Si BJ Edgecombe mukhang may hangover pa, hindi pa sanay sa playoffs. 13 points, 6 out of 16 mula sa field at 0 out of 5 mula sa 3-point area. Umabot pa ng 35 points ang lamang ng Celtics. Akala ko magiging dikit to eh, hindi pala eh. Ang aga pa lang garbage time na. Nanalo ang Celtics 123-91. Easy win sa Boston. Nakabalik na rin yung dating form ni Tatum, 25 points, 11 rebounds, 7 assists. Malas pa sa trash yan. Pero si Brown, ayun pa rin, dumidemolish pa. 26 points. Pinaghahandaan di umano talaga ni Brown na makatapat yung Philadelphia. Dinaan ng Boston sa pick and roll yung Sixers. Hindi makadepensa na maayos, hindi rin mahuli. Hindi rin nakalamang nun itong Sixers. Game 1 pa lang naman pero nasa Boston na kasi ang momentum ng series. Si Joel Embiid hindi pa alam kung makakabalik or makakapaglaro sa first round dahil ang Boston at Philadelphia series kung aabutin ng Game 4 o Game 5 hanggang April 28 to 30. Si Joel Embiid based sa report hindi pa nakakabalik sa basketball activity. Hindi nila tinatanggal na makakabalik si Embiid versus Boston. Pero ngayon binabakbakan na agad si Embiid ng mga critics na kailangan na magpalit ng sentro ng Sixers para hindi masayang di umano ang taon ni Edgecombe at Maxey. Dinimolish naman ng Thunder ang Suns 119-84. After manalo kasi ng Suns sa play-in, sinabi agad ni Dillon Brooks na maraming foul baiter sa OKC. Kaya ayun, si SGA walang kahirap-hirap, 25 points, buti nagka-highlights pa, 15 out of 17 sa free throws. Si Jalen Williams naman 22 points, 7 rebounds at 6 assists. Mahirapan talaga ang Suns dahil ang daming pamalit ng OKC. Hanggang 10 player ang nasa lineup nila nagagamit or higit pa. Si Dillon Brooks walang nagawa kundi mag-showboating na lang. Naka 4-point play kaso tambak na ng 20 points. Hindi man lang makalamang noon ang Suns. Naka 18.7 rebounds kaso 6 out of 22 sa field. Itong si Brooks na may 3 out of 10 mula sa 3-point area. Na playground foul pa itong si Brooks kay Holmgren. Pero kung titingnan ang lambot ang tawag na yun eh. Second motion pero parang bola pa rin yung habol ni Brooks. Kaso siya naman ang may sabi na maraming foul baiter dito sa Thunder kaya wala siyang mairereklamo. Mukhang si Green kaagaling pa lang din sa Nyogan. Naka 17.6 out of 16 sa field. Parang hindi rin papabor sa Suns na makipag-switch sila kada play. Lugi dahil si Caruso ang bantay tapos makikipag-switch kay Cason Wallace. Wallace stick din. Parang ang labas binigay pa si Caruso sa ball handler ng Suns para magbantay. Siya yung best defender or isa sa best defender ng Thunder. Si Devin Booker sinubukan mag-foul baiting kaso sabi ni SJ sa referee wag payagan. So in-exaggerate ko lang ng konti. Si Booker 23.6 rebounds pero 8 out of 17 mula sa field. Tatlong sunod ng games na masama ang laro ni Booker after ng regular season. Na-injured pa si Goodwin, calf injury ata or hamstring. Hindi ko masyadong nabasa yung report eh. Pero based sa report si Booker nawala ang rhythm dahil sa injury sa paa. Pero yung iba naman tinuturong naging iba ang laro ni Booker nang pinipilit siyang maging point guard kina Brooks at Jalen Green. Hindi ito yung usual role na ginagawa niya at hindi rin effective. Dahil ganito rin ang ginawa niya kina Bill at Kevin Durant na hindi naging effective. Under pressure din si Booker dahil kapag siya ang primary ball handler, ang primary defender niya si Lu Dort. Under pressure agad siya nun kaya hindi niya makukuha yung rhythm sa scoring dahil siya ang magiging point guard. Ayaw ding mag-experiment na si Green ilagay sa second unit dahil parehas itong si Booker at si Green ng role shooting guard. Upset ang inaabot ng Detroit. Minagic ng Orlando ang number 1 team. Hindi nakapalag kay Paolo Banchero ang Pistons. Meron 24 points, 9 rebounds, 4 assists at 1 steal. Nagkasisihan pa yung mga player ng Pistons dahil hindi mapigilan si Paolo.
Sayang din yung 39 points ni Cade Cunningham dahil na-shutdown din si Jalen Duren. Ito lang din yung nakita ng mga critics na issue sa Pistons. Walang secondary scorer talaga yung team after kay Cade Cunningham. Dahil si Jalen Duren, second leading scorer, hindi siya secondary scorer katulad sa Magic na merong Wagner or kaya Desmond Bane. Ang sumunod na second leading scorer sa kanya si Tobias Harris na merong 17 points. Ang Magic well spread ang scoring, merong 16 points si Jalen Suggs na merong pang early 8 points para magkaroon ng Magic ng 13-5 run at makalamang agad sa start ng game. Meron tig 17 points si Bane at si Carter, 19 points naman kay Franz Wagner, kaya well spread sa starting unit ng Magic. Parang 2020 lang din maraming pumaldo sa Orlando. Nanakaw ng Magic ang home court advantage ngayon ng Pistons.